Hello guys! Eto na naman tayo sa ating vlog. Syempre, ang topic natin ay ang aking paghahalamanisium. Yes, ano ba to? Pecha ito. Kailangan ko nang ilipat siya sa garden namin sa likod. Kasi lumalaki na siya at saka para mabilis siyang lumaki. Kasi dito kasi nakalagay lang siya sa pot. So, yung nutrients niya na nakukuha is parang limited lang kaya kailangan natin siyang ilipat sa likod. Meron pa ako dito, ano to? Cabbage naman to. Repolyo. Ito, medyo malalaki na rin siya, tumubo. Medyo late ko na siya itatanim pero tatry ko pa rin siyang ilipat sa garden. Tatry kong ilipat, baka makapag-harvest pa tayo bago mag-winter. Meron pa ako ditong broccoli. Tara, samahan nyo ako. Let's go! Ayun nga guys, syempre habang wala pa tayong work, pinagkakaabalahan muna natin ang paghahalaman. Ayaw muna kasi akong pagtrabahuin ng asawa ko. Hindi ko alam kung bakit ayaw niya. Baka daw makakita ako ng ibang lalaki. Kala mo naman hindi kami kasal. Charot. Anyway, siguro ayaw niya na magtrabaho muna ako kasi magfo-focus muna kami sa pagkakaroon ng baby. Kasi nga, tumatanda na ako. Sa totoo lang, sa edad ko na to, may hirapan na talaga ako. Kaya naghahabol talaga kami ng asawa ko. Dito guys, meron kaming tanim na other variety ng lettuce. Kaso, hindi namin gustong mag-asawa. Yung lasa ng lettuce na to. Kaya, kailangan ko siyang bunutin para magkaroon ng space sa iba pa naming halaman. Since, hindi naman namin siya kakain. So, ang ginawa ko dyan, binunot ko siya, then gawin na lang pataba dyan sa other lettuce na lagi naming kinakain. Dito guys, sa Croatia, masisipag yung pagkatao magtanim talaga ng gulay. Kasi mas masarap talaga yung sarili mong tanim, organic, and then alam mo kung paano mo siya inalagaan, walang masyadong chemical na ginamit. Kaya safe kainin. At saka makakatipid ka sa pagtatanim mo ng sarili mong veggies. Kasi hindi mo na kailangan bumili sa groceries. Sa totoo lang, mahal lang mga bilihin dito sa Croatia. Kaya kahit sumisweldo ka ng malaki, bawi rin naman sa cost of living. Bihira lang yung mga gulay na talagang mura kagaya ng mga patatas. Kasi pag nagtanim sila ng patatas, maramihan. So, yung pricing niya bumababa. Pero yung ibang klase ng gulay, mahal na siya guys. Kaya mas prefer ng mga tao talaga magtanim since kada bahay naman dito merong malawak na space. Ayun, trivia lang guys. Mura ang mga properties dito sa Croatia. Kapag bumili ka ng properties worth 2 million pesos, meron ka ng 1,000 square meter na lupa. And then, yung bahay mo nasa 100 square meter. So, meron kagad malawak na space for gardening. Kaya masisipag talaga yung mga tao dito magtanim kasi yun nga, meron agad silang malawak na lupa pag bumili sila ng property. Karamihan ng mga Pinoy dito guys, madidiskarte talaga sila. Nagtatanim sila ng sarili nilang veggies tapos ibebenta nila. Yung nakikita akong mga Filipino workers dito, sobra yung diskarte na ginagawa nila dito kasi para maipadala nila ng buo or makuha nila ng buo yung sahod nila at di nila magastos. Ang ginagawa nila, nagtatanim sila ng gulay para pagkaroon ng other income. Plus, libre pa sila sa pagkain. And then, napapanood ko ang ginagawa nila. Nangangalakal sila, guys, na mga bote at saka mga incan na beer or soda. Kasi guys, dito, mahal ang peraso ng kalakal dito sa Croatia. For example, yung incan na beer, 70 cents euro ang isa. Kaya, kung meron kang 10 perasong inca na beer, meron ka ng 7 euro. O, 'di ba? Magkano 'yun sa peso? Ikwenta nyo na lang. E di, tawid na yung isang araw or isang linggo mong budget para sa pagkain. Konting lupa lang binungkal ko, nakakapagod.
Let's go back. Dito kasi sa Croatia, guys, pag nag-apply ka ng trabaho dito, kadalasan seasonal lang talaga maa-applyan mo dito. Bihira lang yung nag-hire ng long term kasi nga may winter dito. Ang Croatia naman, malakas lang to kapag summer kasi maraming tourists ang nagpupunta dito. Ang usual na hiring kapag winter or long term, ang mga hinahire lang mga construction worker kasi yung mga mayayamang lokal dito, pinaghahandaan nila yung summer, which is yung time na maraming tourists. Nagpapagawa sila ng buildings for hotels, nagpaparenovate ng mga kwarto para sa mga tourists na parating for summer. Kaya guys, kung kayo ay na-hire papunta dito sa Croatia, huwag nyo nang sayangin yung opportunities na makapunta kayo dito kasi sayang naman. Euro ang kitaan dito guys. Yung isang araw na sahod mo sa Pilipinas, kikitain mo lang siya ng 1 oras hanggang 3 oras. Depende kung magkanong rate ang ibibigay sa'yo. Usually, ang mga hinahire na Pilipino, mas prepare nila yung nandito ka na sa Croatia kasi para wala nang masyadong aasikasuhing papers at saka madali ka nang makapasok, kinabukasan pwede ka na mag-start. Ayun yung mga gusto nila. Kaya wag ka mag-alala kung seasonal lang yung nakuha mong trabaho papunta dito. Mag-join ka lang sa mga Filipino in Croatia groups. Napakarami nilang group. Doon sila nagpo-post ng mga hiring nila, mga urgent hiring. Kaya mas advisable na kasali kayo sa mga groups na yon para madali kayong makahanap agad ng trabaho kung sakaling end of contract na kayo. Ayun ang kagandahan dito sa Croatia guys kasi yung mga Pilipino dito talagang nagtutulungan sila. Tinutulungan nila yung mga kapwa kababayan natin na Pilipino na nangangailangan talaga ng trabaho. Kaya mag-start ka ng mag-apply guys. Ayusin nyo yung mga desisyon nyo sa buhay. Dito sa Croatia, diskarte, sipag, at tiyaga, at syempre, tatag ng loob ang kailangan para ikaw ay umangat sa buhay. Kung ikaw ay nakaabot na dito sa part na ito ng aking video, maraming salamat sa iyong panonood. Sana ay may napulot kang magandang impormasyon, may natutunan ka, at sana nakapagbigay ng lakas ng loob sa'yo. Baka ito na yung time para mag-abroad ka. O siya, tama na ang pag-iistoryahin natin dito. Maraming salamat sa iyong panonood. Paki-comment nyo naman guys kung saang lugar kayo nakatira at kung anong oras nyo napanood itong video natin. Para sa susunod na post natin ay maitag ko na kayo. Maraming salamat guys. Sana ay natuwa at may natutunan kayo. Magkita-kits ulit tayo sa ating susunod na video. God bless sa inyong lahat. At palagi po tayong mag-iingat, lalo na ngayon kasagsagan ng bagyo guys. Thank you so much guys sa panonood. See you! Ciao!